Ngayon ang ika-35 na kaarawan ko. At ito rin ang araw na natanggal ako sa trabaho. Kayo po ba si Eng? Siya Yocheng, lumabas na po ba ang resulta? Na-diagnose po kayong may cancer, may nakita ba? Halika, kumain tayo ng cake. Happy birthday, kuya. Sa ngalan ng kumpanya, formal ko pong ipinapaalam sa inyo. Tanggal na kayo sa trabaho. Tingnan nyo ang mga kabataang nasa early 20 sa paligid nyo. Puno sila ng enerhiya at pagkamalikhain. Sila ang mga taong talagang kailangan ng kumpanya. Nabundol tayo ng sasakyan. Bakit wala man lang akong galos? Kaninong bahay ito? Kaninong bahay ito? Ayusin ko muna ang isip ko. Natanggal ako sa trabaho sa mismong kaarawan ko. Tapos na-diagnose akong may cancer. At sa huli na aksidente. Lanan. Kailangan ba talagang maging ganito kadrama? Hindi. Dahil hindi ako namatay, ibig sabihin ba nito? Na-rebirth ako, bumalik ako sa araw bago ang aksidente. Kaninong bahay ito? Binabati ka ng Zhaokai Bank ng maligayang ika-20 kaarawan. 20 taong gulang, hindi ba ito ang 20 taong gulang na ako? Nag-time travel ako. Bibili ako ng lotto ticket. Nga pala, wala akong alam na numero, sayang lang. Dapat tumaya ako sa laro. Tataya ako doon. 2002, 2006. 2008, 2022. Sa susunod na taon, mananalo yon. 2024. Nag-time travel na ako. Pero sa isang parallel universe. Imposible nang manalo sa loto. Ayos lang, bata pa naman ako. May karanasan at talino na ako. Siguradong maabot ko ang rurok ng tagumpay. Pinapaalala po ng Zhaokai Bank na araw po ngayon ng pagbabayad ng inyong loan. Mayroon po kayong loan na 3 milyon. Lalo na at kayo po. Ikaw na bata ka, bakit ka umutang ng ganito kalaki? Wala nang pag-asa. Ayoko nang mabuhay. Hindi ko ito mabibili, kailangan kong maglabas ng 5 yuan. Alak ng 20 taong gulang. Alak ng 35 taong gulang. Bakit ko ba siya tinitingnan ngayon? Sa buhay na ito, walang makakapigil sa akin. Bakit wala pa ang driver? Mail late na ako sa interview. Pasensya na po, sir. Pinaghintay ko po kayo, pasok na po. Ayos lang po, tiyo ay hindi. Lolo, hahaha, sige po. Sir, sa Huanyu Group po ang punta nyo, tama. Opo, pakisuot po ang seatbelt nyo. Lolo, mukhang iba ang aura nyo. Mukhang hindi kayo ordinaryong tao. Baka kayo si Lolo. Hala, hindi nga. Hindi naman siguro ganito nagkataon. Lolo, hindi nyo na po kailangan ng navigation. 20 taon ko nang binabaybay ang daan papuntang Huanyu. Unang araw ng interview, nakatagpo ko na. Ang boss na nagkukunwaring driver. Kailan pa ito naging uso? Kailangan kong galingan.
Matagal ko nang iniisip na ang Huanyu Group ay isang kumpanyang pinapangarap ng marami. Hindi lang dahil sa magandang kultura nito at positibong kapaligiran sa trabaho, pati na rin sa propesyonal na pananaliksik. Talagang naging pamantayan ito ng industriya. Kung makakapagtrabaho po ako sa ganitong kumpanya, isang malaking karangalan po iyon. Papunta ka sa interview. Opo, tama. Ako po si Chen, nagtapos sa universidad. Mahusay po ako sa teknolohiya. Masipag po ako at matyaga. Ibibigay ko po ang lahat ng makakaya ko. Hahaha. Nakapasok sa interview ng Huanyu ang batang ito. Nandito na po tayo. Paano po kayo magbabayad? Keep the change na po. Sige, salamat. Leonard, iho. Good luck sa interview mo ha. Salamat po. Ay, nga po pala. Sumakay na rin sa sasakyan ko ang chairman nila. Mabait siyang tao. Huwag mo kalimutan ang mataas na rating ko ha. Iho, paalam. Ang lolo mo pa rin talaga. Ang tanda na niya pero nagtatrabaho pa rin. Ang bata naman ng mga sekyu dito. Ay, pasensya na po. Ang bata mo pa pero janitor ka na. Gaano ba kaganda ang benepisyo sa kumpanyang ito? Kaya nagja-janitor at nagsisekyo ang mga kabataan. Sige po. Excuse me po. Tita. Saan po ang interview? Tita, saan po ang interview? Mag-e-apply ka ba bilang sekyu? Kulang pa ba sila ay hindi magja-janitor ka? Hindi na namin kailangan ng tao. Nagkakamali po kayo, sanay & department po ang interview ko. Kay & department, hahaha. Sa ganyang edad mo, gusto mo pang pumunta doon. Ano bang alam mong gawin? Huwag po ninyong husgahan ang edad ko. Marami na po akong karanasan sa front-end development. Nangangarap ka ba, umalis ka na nga rito. Alis. Baka ipakalagkad pa kita sa sekyu palabas. Umalis ka na. Opo, naiintindihan ko po. Aayusin ko po agad. Nasaan na siya? Na-hire na ba? Sino po? Ang anak ni President Xu, bata pa siya. Tugma ang edad, siguro siya na iyon. Naku, kanina ko pa po kayo hinihintay. Lola, sino po kayo? Ako po ang administrative supervisor dito. Bumaba po talaga ako para sunduin kayo. Admin, ganito ba katanda ang admin supervisor dito? Naku, huwag po kayong mahiya. Hello po, Supervisor Lola. Masyado naman po kayong magalang. Ano po bang sinasabi nyo? Kayo po ang VIP namin dito. Sa ganyang edad at galing nyo. Isa kayong bihirang talento. Ganun ba kalakas ang karisma ko? Supervisor, siya. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Gawin mo ang trabaho mo. Dito po tayo, dito po. Punan niyo po muna ang form na ito. Sasabihan ko na lang po kayo kapag magsisimula na ang interview. Ay, baka nagkamali ako ng pasok. Doon po sana ang interview ko. Hindi ka nagkamali, dito nga yon. Sigurado ba kayong hindi ito Senior Citizen Center? Anong sabi mo? Mag-relax ka lang dyan at maghanda sa interview. Sa ganyang edad, intern pa rin siya. Bakit may kabataan dito? Baka may backer. Mas matanda pa sa lola ko ang interviewer na to. Sigurado talaga akong hindi ako nagkamali ng pinasukan. Maupo kayong lahat. Ang departamento nating ito ang sentro ng kumpanya. Kaya mataas ang standard namin sa mga aplikante. Ngayong araw, isa lang ang pipiliin namin. Kayo na nandito ay mga doktor mula sa mga prestihiyosong universidad sa buong mundo.
Gosh, ang degree ko ang pinakamababa rito. Pantay-pantay tayong lahat pagdating sa edukasyon. Kumuha rin ako ng kurso doon. May mataas akong antas ng pag-aaral. Nakapag-aral din ako. At halos 10 taon akong nagtrabaho. May karanasan din ako. Sa syudad. Nakapasa rin ako. 我托福114 SIT 1560 GPA 4.645。Mahalaga ang resume. Pero, ang mas pinapahalagahan namin ay ang kakayahang lumutas ng problema. Halimbawa, ano ang batayan ng tanong ko kanina? Ano ang ibibigay nitong halaga? At ano ang solusyon sa proseso? Ang produkto natin. Ang layunin nito ay magbigay ng solusyon at lumikha ng bago sa industriya. Ang ibibigay nitong halaga ay Ang halaga nito ay narito. Gamit ang estratehiya. Para makamit ang pakinabang. Ang solusyon ay ang pagsusuri sa datos. Para palakasin ang produkto. ang akin ay ang plataporma. Ang sa akin ay ang pag-aayos. Ang pamamaraan ko ay ang pag-abot sa pamantayan. Anyway, ikaw, sabihin mo ang ideya mo. Ako, Ano nga ulit ang tanong? Bahala na. Ang susi sa problema ay ang hanapin kung ano ang pangunahing problema. Kung paano ito gagawin. Nakadepende yon sa sitwasyon, hahaha. magaling, maganda ang sagot mo. Sa departamentong ito, medyo mataas din ang pamantayan namin sa pisikal na kalusugan. Bata pa ang aplikanteng ito. Siguradong maganda ang pisikal niyang pangangatawan. Sumali na ako sa laro. Nakakuha ako ng medalya, isa akong atleta. 我有 CCPA 的健身教练证。 Sumali rin ako at nanalo. Naghahanap lang naman ng trabaho. Kailangan ba talagang ganyan kayo? Anyway, kung ganoon, 钱是这样， iaanunsyo ko na ang natanggap ngayong araw. 面试者 Ang nakapasa ay ang binatang ito. Ako. Ako, bakit? Dahil may isang mahalagang requirement. At ikaw lang sa lahat ang nakapasa roon. Anong requirement? Halatang sinusubukan ako ng anak ng presidente. Malamang, kunwari lang ang interview na ito. Siguro inutusan siyang mag-undercover para imbestigahan ang departamento. Kailangan kong galingan. Edad. Dahil tumatanggap lang kami ng nasa tamang edad. Congratulations. Bakit naman? Bakit? Palagi na lang sila ang kinukuha nyo. Wala bang puwang ang iba? Baliktad na ang mundo, ang unfair nito. Irereklamo ko kayo. May sari-sariling standard ang bawat kumpanya sa pagkuha ng tao. Sumusunod lang kami sa mga patakaran. Kung may reklamo kayo sa aming pamamaraan, o may anumang katanungan, pwede kayong lumapit sa mga kinaukulang departamento ng kumpanya namin. Sinabi ko na nga ba eh. May backer na talaga ang lalaking to. Ginamit lang nila tayo. Gusto nilang magsilbi tayo sa kanya. Sana sinabi niyo na agad, din eh. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Ganyan lang pala ang malalaking kumpanya. Congratulations po, nakapasa kayo sa interview. Sandali lang, sasagutin ko lang ang tawag. Baka naman nagkagusto sa akin ang matandang ito. Dahil sa utang ko, kailangan kong tanggapin ang trabahong ito kahit anong mangyari. Nandito na po ang anak ng presidente. Ano ka mo? Nasa lobby na ba siya ngayon? Ikaw si Ichen, opo. Kaya ko pong lumakad mag-isa. Lola ay hindi. Ate, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag po kayong magpadala sa anyo ko. Malakas po ang katawan ko. Kung kailangan nyo, pwedeng maging flexible ang limitasyon ko. Ang yabang mo naman. Alamin mo ang misyong ito. Sige po, pag-aralan ko ang proyektong ito. Hindi ba nagre-retiro ang mga tao sa mundong ito?
Sa mga sumunod na araw, dumaan ulit ako sa ilang mahihirap na interview. At wala kahit isang natanggap. Doon ko lang nalaman na sa mundong ito, kailangan medyo may edad ka na para magtrabaho. Pero dito, hindi mo na kailangang mag-alala na matatanggal ka agad. Dahil wala ka talagang makikitang trabaho. Hello po. Tumatanggap ba kayo ng naghahanap ng trabaho dito? Anong posisyon ba ang hanap mo at magkano ang gusto mong sahod? CQ, janitor. Tagalinis, ang buwan ng sahod ay ganito. Pwede po ako, anong tinapos mo? Pasensya na po, nagtapos lang po ako. Kulang nga iyan. Kailangan dito mataas ang natapos. At kailangang mayroon din. At karagdagang katibayan ka. Anong klaseng katibayan naman yon? Diyos ko. Ang unfair mo. Binigyan mo ako ng ganitong katawan. Pero kinuha mo naman ang bentahe ko. Lolo, may edad na po kayo. Magkano po ang kinikita nyo sa isang araw? Tingnan mo, pinaghirapan ko ito. Hindi kalakihan ang kita. Kapag maganda ang araw, nakakakuha ako ng sapat. Noon yon. Lolo. Pwede niyo po ba akong turuan? Naku, hindi pwede. Sa trabahong ito, kailangan mo ng hindi bababa sa 15 taong karanasan. At mayroon pa. Mataas na antas ng katibayan. At saka, Kailangan mo ring sumali sa mga paligsahan. Bago ka makapasok sa propesyong ito. Masyado namang mahigpit. Kahit anong pilit ko, hindi ko talaga kaya. pati ba naman huling pag-asa ko, pinutol na, Lolo. Bigyan niyo pa po ako ng ilang bote. Naku, iho, masyado na yatang marami iyan, baka mapano ka na. Lolo, sa mundong ito, kayo lang ang nag-iisang taong nagmamalasakit sa akin. Ang malas-malas ko talaga. Hoy, hoy. Iho, aray ko, naku. Iho, nagkakamali ka. Hindi ako nag-aalala sa iyo. Natatakot lang ako na dahil ang dami mo nang nainom. Baka hindi mo na mabayaran ang mga alak na ito. Sinong nagsabing wala akong pera? Bigyan niyo pa ako ng isa. Anong nangyayari sa mundong ito? Bakit? Binigyan mo ako ng pangalawang buhay para lang pahirapan ako ulit. Ganun ba? Bakit? Ikaw ba ang nagtapon nito? Ikaw ba ang nagtapon nito sa palda ko? Pasensya na po, pasensya na po. Hindi mo ba nakikita, nandito ako? Pasensya na po. Paano ko ba? Pamilyar ang mukha mo. Lola ay hindi. Ate, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung kailangan niyo po. Pwedeng maging flexible ang limitasyon ko. Pamilyar din ang mukha mo sa akin na. Hahaha, opo. Ibig sabihin, magkagaan tayo ng loob. Halika, ililibre kita. Sasamahan kita. Ay. Hindi na po siguro kailangan. Wala naman po akong ginagawa. Baka kung anong mangyari sa'yo kapag umuwi ka ng mag-isa. Tara na, tara na. Hindi, sandali po. Matino po akong tao, hindi po ako pumupunta sa mga ganyang lugar. Welcome po, dalawang lalaking guest. Parang hindi po yata maganda ito. Bakit, wala ka bang nararamdamang excitement kahit konti? Ayoko na po talaga rito. Kung ayaw mo, ako na lang ang papasok. Maganda ang pakiramdam dyan sa loob. Ay.
Bata, sabi mo ayaw mo. Nag-aalala lang po ako na baka maloko kayo. Wala po talaga akong balak na subukan yan. Ah, Ang sarap sa pakiramdam. Kung titignan ang suot mo, mukhang mayaman ka rin naman. Bakit hindi mo pa nasusubukan ang ganitong kasarap na buhay? Sabi po ng papa ko, hindi dapat masyadong. Nag-enjoy ang mga kabataan. Ang sarap, hindi para sa mga bata. Ang mundo nyo. Nakakapagod masyado. Hindi makapag-enjoy, masahol pa sa buhay ng hayop. Kapag tumanda na, saka magpapakahirap ng 10 taon. Masyado pong mataas ang inaasahan ng papa ko sa akin. Ngayong bakasyon, mag-e-intern na naman po ako sa grupo. Nakakamatay talaga kung ikukumpara ang sarili sa iba. Mag-e-intern ka sa kumpanya. Samantalang ako, wala man lang trabaho. Kahit sa ang mundo pa pala, pare-pareho lang. Mas mahalaga pa ang pagkakaroon ng mayamang ama kaysa sa kahit ano. Anong sinabi mo? Ang sarap ng pakiramdam, hindi ko masyadong narinig. Nakukontento ka na sa ganyan. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano kasarap ang buhay. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang serbisyo. Ang pinakamasarap lang. Salamat po. Gusto ko si 66 at 88. naku sir, ang galing niyo pong pumili. Aayusin ko po agad. Lanan. Kailangan pa talaga sila, Diffie. Kasing galing mo ba sila, magtiis ka riyan. May espesyal ba sa kanila? Ang mga ganyan ay karaniwang ginagamit ng mga eksperto. Ang dami mo palang alam. Wala pa yan. Ang mga nakakaalam, alam nila kung gaano kalalim ang kalakaran dito. Dapa rito. Nandito na. Nandito na sila. Miss welcome po. Ikinagagalak po naming paglingkuran kayo, hahaha. Para po sa inyong dalawa, ako po si Xiaohua. Ako po ay eksaktong 66 na taong gulang ngayon. At ako naman po si Xiaoyu. Kakatapos ko lang mag-birthday, hahaha. Ganito ba yon? Kuya Zhang. Pwede po bang makaabala saglit? Wala po kaming balak na masama ngayong gabi. Magpahinga lang po kayo at aalis din kami. Aalis na kami. Bakit iho, hindi ka ba naniniwala sa galing ni Lola? Hindi po, baka mapano kayo sa ginagawa nyo. Malakas pa ang katawan ni Lola. Tama ba? Mabuti po ang kalagayan ko. Kumusta naman po ang masahe ng mga lola natin? Napakagaling, ikaw talaga ang the best. Bigyan mo ako ng puntos. Iho, tandaan mo si Lola. Sandali lang. Bakit, alis na ba kayo? Bakit, ano pang gagawin natin? Uwi, tapos. Maghahanap ulit ng trabaho. Paano kung hindi ka na maghanap ng trabaho? Ikaw ba ang bubuhay sa akin? O, ano na naman ba? May trabaho ako rito. Gusto mo bang subukan? Kapatid, may ganyan palang magandang pagkakataon. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad?
Wala pa ba siya? Hindi pa po dumarating. Ate, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Bakit nandito na naman ang lalaking ito? Alam niyo ba, siya yung kinahumalingan ng boss natin. Sinong nagsabi sa iyo na pumunta ka rito? Palayasin niyo siya. Lola, wala po tayong alitan. Wala po tayong away, bakit niyo po ako pinapalayas? Mukhang magkakaaway na sila rito ah. Nagbago na siya ng pag-ibig. Parang napakalalim ng pinaghugutan niya, naku po. Puro eksena sa drama ang pumapasok sa isip ko. Ako ang nagdedesisyon dito. Itapon niyo siya palabas. Ay, Habang nandito ako, wag na huwag kang tatapak dito. anong ginagawa niyo rito? Anong ginagawa mo? Naku, parang nasa idol drama tayo ah. Ganyan mo ba tratuhin ang tao ko? Tao niyo po, ang bago kong assistant. Assistant? Sir, nakahanap na po ako ng magiging assistant niyo. Ang pinakamagaling sa industriya natin. Tinuturuan niyo ba ako sa trabaho ko? Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na, assistant ye. Anong nangyayari? Tiningnan ko lang ang lalaking ito. Bakit nakadikit na naman siya kay sir? Nakakagulat naman ito. Sige na, pumunta na tayo sa meeting. Dito po tayo. Doon sila dadaan, mauna na tayo umuwi. Kakain kayo habang nagtatrabaho, kakaltasan ko ang sahod nyo. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ito po si Little Amber, Zeo. Siya ang magiging Vice President ng EI department natin. At ang lalaki sa tabi niya ay si Chen. Kilala siya sa pagiging bata at matagumpay. Bata at matagumpay. Salubungin natin sila. Sige na, sige na. Ngayon. Nandito na ang lahat. Ituloy natin ang meeting. Ang bata-bata pa niya. Pero nakuha agad ang posisyon. E paano naman tayo? Tayo. Magtiis na lang tayo sa paghihirap. Ganyan talaga kapag may mayamang tatay. Kailangan nasa tamang edad ka bago mag-intern sa kumpanyang ito. Hindi nakapagtataka. Pupunta na ako doon para makipag-usap. Nagkakamali ka. Pasensya na po. Nagkamali ako, anong pakiramdam nito? Bilang panghuli ang plano natin next week. Ibibigay natin ito kay Little Amber, Zeo. Sige, ang proyektong ito. Pagsisikapan kong mabuti. Hahaha, sir. Pupunta ka ba doon? Hahaha, sige na. Dismissed. Ito ang plano natin next week. Naku, sir. Nung unang pumasok ang kuya mo sa kumpanya, ganito rin ang proseso. Mula noon, magaling na talaga siya, haha. Sa susunod, kung may katanungan ka, lumapit ka lang sa akin. Sige po, marami po akong matututunan sa inyo.
Nga pala, bakit hindi mo man lang nababanggit ang kuya mo? Number 1 sa buong batch. Anak na talaga ni Zuzu Opsyong. Ate Hu, number 1 din ako ngayong taon. Nakakuha ako ng mataas na marka. Yelan, alam ko. Simulat sa pool, hindi na ako pinapansin ng papa ko. Pakiramdam niya, hindi ako kasing galing niya. Kahit pareho kami ng nakuhang score. Hindi pa rin ako sapat para sa kanya. Sabi mo, walang anuman yon. Pakiramdam mo ba ano ng sitwasyon natin ngayon? May utang akong malaki. Wala akong pera. Ikaw. Anong mayroon ka? Bukod sa mamanahin mo ang inyong yaman. Yaman. At ilang villa. Ano pang mayroon ka? Sino ka ba talaga, hehe? Kaya wala tayong ibang magagawa kundi magsikap. Susubukan ko ulit magsikap, hindi susubukan. Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan nating magtagumpay. Huwag tayong pumayag na mabigo. Kung ganun, anong plano mo? Pinangalanan ko ang plano natin. Papasok ang yaman. Naku, lagpas na pala sa oras. Tama na ang pagod natin para sa araw na ito. Pag-uwi natin, dapat i-treat natin ang sarili natin ng masarap na pagkain. Sabay tayo mamaya. Sige, mabuti pa nga. Sa tingin ko may ibig sabihin yan, sigurado yan. Hindi pa kayo umaalis. Boss. Hanggat hindi umaalis ang boss, hindi rin kami alis. Tama, hindi kami alis. Umuwi na kayo ng maaga. Makakauwi na ba tayo ng ganitong oras? Naku, mabuti naman. Ito ang pinakamaagang uwi natin sa loob ng maraming araw. Salamat po, boss. Napakagaling po talaga ni Sir. Ay naku, sa wakas, makakauwi na rin tayo ng maaga. Salamat po. Hahaha. Magkakasundo na tayong dalawa ng husto nito. Tara na, kung hindi pa tayo alis, hindi na tayo makakakain. Baka dumiretso na tayo sa almusal. Multo, Ako to. ikaw pala, ginulat mo ako. Bakit ka nandito ng palihim sa kalagitnaan ng gabi? Ikaw rin naman, palihim na pumunta rito ah. Sabihin mo muna kung anong ginagawa mo rito. Hindi ba't kakapasok lang niya rito? Nariyan ako para pag-aralan ang mga gusto niya. Huwag mong sabihing pareho tayo ng plano. Ganyan ka rin ba? Ay. Sigurado ka bang tayong dalawa lang sa opisina? Huwag kang mag-alala, nakita ko silang umalis. Dahil may isa tayong sikreto, magkaibigan na tayo. Tungkol sa nangyari ngayong gabi, walang magsasalita sa kahit kanino ah. Naku! Ano bang ibig sabihin ng pangalan niyan, tanga ka ba? Hindi mo ba maintindihan ang ibig sabihin ng salita? Ibig sabihin, tayo na ang matatanggal sa trabaho. Para makatipid sila. Ang ibig mong sabihin, tatanggalin na nila tayo. Ang paglipat niya rito ay utos ng nakakataas. Para ipatupad ang plano ng tanggalan. Hindi siya ang in charge sa plano. Hindi mo pa rin naiintindihan. Palusot lang nila yon. Ang totoong layunin nila ay magtanggal ng tao. Sa tingin ko. Nakadepende ito sa magiging performance natin.
Kung pangit ang performance natin, tayo-tayo lang ang makakaalam nito. Lahat kayo nandito. 大家都在这儿啊！ Ang lupit naman. Hello po, boss. Kape nyo po. Hindi po ako umorder ng kape. Alam ko pong mahilig kayo rito. Special po yan para sa inyo. Kapatid, nandito ka na pala. Ang aga mo, sigurado akong hindi ka pa nag-aalmusal. Nagdala ako ng almusal mula sa bahay, ako mismo ang gumawa. Mainit pa ito. Wala pa namang nangyayari, bakit ka nagpapalakas? Kung ganyan lang din, mas mabuti pang, magpalakas ka sa boss ng departamento mo, Dine. Hay, salamat sa inyo rito. Huwag na kayong mag-abala sa susunod. May almusal pa talagang nalalaman. Hindi ba't umorder ka rin ng kape kaninang umaga? At excited na naghihintay. Nagpapakabait pero binaliwala lang. Uy! Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung bakit ang kakaiba ng mga tao ngayon. Binibigyan nila ako ng pagkain at inumin. Dahil gwapo ka. Sabi ko na nga ba, malapit na silang mabighani sa kagwapuhan natin. Magtrabaho ka na. Ay! Mabuti na lang hindi napadala ang sibuyas na ito. Plano para sa team building na. Parang hindi na healthy ang mga projects mo sa team building. Ang mga team building ng grupo dati, puro pag-akyat sa bundok. O kaya mga dekalidad na aktibidad tulad ng pag-aaral at pagpapalitan ng ideya. Sa ganitong gagawin mo, hindi ba tayo magkakaproblema nito? Dekalidad. Gusto mo bang umuwi ng alas 12 ng isang buong linggo? Tapos isasama kita sa pag-akyat sa bundok sa weekend? Yelen, gusto mo bang araw-araw na mag-revise ng proposals sa opisina? Tapos sa weekend, lilipat ka lang ng opisina para mag-revise pa rin. Yele, ito na yon. Kailangan nating gumawa ng kakaibang aktibidad. Para naman makita ang kakayahan mo, hindi ba? Ah, halika rito. Tingnan mo, itong nakakatuwang aktibidad natin. Pwede silang kumain, uminom, maglaro, at mag-enjoy. Siguradong gusto nilang lahat na sumali. Pero limitado lang ang mga slots natin. Kung gusto nilang sumali, hindi ba dapat may ibigay sila sa atin na, ikaw talaga, hindi ko magagawa yan. Nagbibiro lang ako, tingin mo sa akin, ganoong klase ng tao. Dati hindi. Pero ngayon, habang tumatagal alis, magtrabaho ka na ng maayos. Napadala na sa lahat ang listahan ng mga kasama. Dahil sa laki ng aktibidad, kailangan may hindi bababa sa 20 kalahok bawat departamento. Siyempre naman, Lishan. Oh, siya nga pala, napakaganda ng team building activity na ito. Kailangan niyong sumali ah. Camping, hotpot, barbecue, ang mga ito ay hindi healthy na pamumuhay dahil puro ginhawa ang hanap. Hindi ba't ito ang patibong na ginawa nila para sa atin? Sino ba ang gustong sumali? Sino ang kailangang suriin? Pagdating ng oras, siya ang unang matatanggal. Yung sa ganitong department. Sabi kanina, ang pinakakaunti ay eksaktong 100 tao na sasali din. Parang hindi bababa sa 20 ang sasali bawat departamento. Bawat departamento, kailangan ng hindi bababa sa 20. Wow! Eksaktong 20 ang nasa departamento ko. Ang listahan ito ng personal plan para sa papasok ang yaman. Ito ang listahan ng mga tatanggalin. Paano ba nakikiisa ang iba't ibang departamento ngayon? Gusto pa niyang maging aktibo tayo sa paglahok. Kung sakaling may departamentong hindi makikipagtulungan, Magwawala siya. huwag kang mag-alala, iginagalang na nila ako ngayon. Kailangan may hindi bababa sa 20 tao bawat departamento na sasali. Ibig ba nitong sabihin, sa bawat departamento, kailangang hindi bababa sa 20 tao ang matatanggal? Tiyak na ba ang bilang ng mga kalahok para sa aktibidad na ito? Naku po, masyadong marami ang tatanggalin nila. Kung gayon, nakadepende yan sa kanilang ipapakita. Naku, boss, hindi niyo po pwedeng.
Huwag kayong mag-alala. Kayo ang mga kanang kamay ko. Kailangan ko kayong protektahan na dalawa. Hahaha ay. Paano ba natin gagawin itong listahan ng mga tatanggalin na tinatawag nilang papasok ang yaman? Ganito po ang gagawin natin. Hahayaan natin ang bawat empleyado sa departamento na isulat ang 5 pangalan ng mga taong dapat matanggal. Ipadadala nila ito sa akin. At ako na ang magpapasa sa itaas. Ang galing. Napakagaling na naman talaga, hahaha, ang galing ni boss. Hahaha. Ate, nagsisimula na silang kumilos sa bahaging ito. Ang bilis naman, nabalitaan ko ah. Gumawa sila ng listahan ng mga intrigat kasiraan. Mamimili sila base sa ranking. Magandang ideya iyan. Hindi ko inakala na may alam din ang matandang iyon. Kung ganoon, ipasa mo na ang listahan mamaya. Susundin din natin ang kanilang pamamaraan. CJ. Umuutot sa trabaho si Hu Jianlin at mahilig sipsip. Mahilig mangulangot si Zhuang Qiang at pinipitik kung saan-saan. Nasangkot si Majay sa unwritten rules sa opisina. May kalaguyo raw si Wang Yanhu. Sumasayaw ng square dance kasama ang isang lolo mula sa group 2 pagkatapos ng trabaho. Ano ba naman to lahat? Maliwanag na nanghihingi ako sa kanila ng mga suhestyon para sa grupo. Anong kalokohan naman ito? Hindi kaya ito ang grupo mo? Masamang kultura ba ito ng kumpanya? Pasok po. Hello po, sir. Hello, Assistant Key. May kailangan ba? May gusto po sana akong report sa inyo, Assistant Key. Sige, hihintayin kita sa lounge makalipas ang 5 minuto. Pupunta muna ako roon. Yung listahan ngayon, kailangan po sana kayo hay naku. Supervisor, tulungan niyo naman ako, hindi pwedeng matanggal ako. Kahit sa akin mo pa sabihin yan, naguguluhan din ako. Supervisor, nakikiusap po ako sa inyo. Isipin niyo na lang po ang tagal ng panahon na itinagal ko sa grupo. Tulungan niyo naman po ako. Pumunta ka at hanapin mo si Assistant Ye. Baka sakaling tulungan ka niya. Assistant Ye. Tatawagin kitang tita. Naku, Assistant Ye. May oras ka ba ngayong gabi? Yung asawa ko kasing matanda. Lagi na lang nag-o-overtime sa gabi. Mag-isa lang akong kakain ng hapunan sa bahay. Gusto mo ba pumunta sa bahay ko mamayang gabi? Tuturuan kitang magluto. Hindi na. Hindi na po kailangan. Anong hindi na kailangan? Itong kakayahan ko na ito. Ang mga kabataan, siguradong magiging masipag na matuto, Tita Sun. Kung may sasabihin po kayo, diretsuhin nyo na lang. Hindi maganda ang magiging epekto sa atin kapag ganito. Assistant Yi. Tingnan mo itong listahan mo. Dahil pala rito. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakalimutan. Talaga ay napakabuti naman. Assistant Ye, mahal na talaga kita. Mamamatay ako sa tuwa, hahaha. Huwag mo akong kakalimutan Hahaha. Ingat ka. Ye. Eitzu. Tingnan mo naman kung gaano ako kagaling sa trabaho, pati na rin sa pakikitungo sa tao. Assistant Yi, nag-makeup pa naman ako para sa'yo ngayon. Ate Zhang, wala ka bang hiya? Maliwanag na nandito na ako, pero nandidiri pa rin ako. Wala akong pakialam kung nauna ka man o hindi. Hindi mo ba nakikita ang itsura mo ngayon? Naku, punong-puno ng kulubot ang mukha mo. May lakas ka pa ng loob na magpa-cute rito, okay. Ikaw talagang matandang babae ka, wala ka talagang hiya. Tingnan mo ang mga wrinkles mo, kayang pumatay ng lamok. Hindi ko rin naman sinasabi sa atin. Sinasabi ko sa iyo, ako ang. Hindi ba kaya ng babaeng ito? Puro professional na rin, Diff.
Ano na bang nangyayari sa mundong ito? Anong malaking kasalanan ba ang nagawa ko? Bakit kailangan niyo akong pahirapan ng ganito? Pero dapat ayos na siguro ngayon. Hindi ako naniniwalang mahahanap pa rin nila ako kahit maghanap sila. Assistant Yi, Nandito ka lang pala. Kung alam ko lang sana na ganito ang gusto mo. Hindi na sana ako nag-abala pa. Zhang, napalaki ko na po ang balita tungkol sa pagtatanggal sa trabaho sa pamamagitan ng mga tauhan natin. magaling ang ginawa mo. Hahaha, akala ng lahat ngayon. Nandito si Sir at ang assistant niya. Gamit ang pagpapanggap na team building para ipatupad ang plano ng pagtatanggal sa trabaho. Nakatakda nang harapin sila ng mga taong nasa listahan para magreklamo. Oh. Sige, mag-ingay kayo. Mas malaking gulo, mas mabuti. Pinakamagandang mangyari ay hindi na ito makontrol. Hahaha. Zhao, paano mo na lamang isang malaking pagkakamali lang ito? Bakit hindi mo ito pinigilan agad? Kung ano ang hindi mo dapat malaman, huwag mo nang itanong. Zhou Zhuoxiong. Ang Huanyu Group ay hindi lang para sa pamilyang Zhou. Mapapasa akin din ito sa takdang panahon. Matagal na tayong nagtatrabaho dito. Tapos tatanggalin lang tayo ng ganoon kabilis. Bago tayo umalis, dapat nating makuha ang kaukulang kompensasyon na nararapat sa atin, tama. Dapat nating iharap ito sa kumpanya. Ito, Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan at magpaapi na lang. sige lang, galingan nyo. Nasa inyo na ang pag-asa, ayos. Iyon titignan natin kung ano ang magagawa nyo. Bilis, bilis. Seryoso itong seryosong yan. Ikaw pala si Wang Kiki. Ikaw pala si Wang Kiki. Maupo ka, napakaganda ng iting puno ng kumpiyansa sa iyong mukha. Nakahanda ka na bang harapin ako? Nabalitaan kong naghanap sila ng representante ng mga empleyado. Para kasama ko silang mag-usap-usap. At para humingi ng pansamantalang kasagutan. Pakisabi na kung anong kailangan mo. Masyadong seryoso ang paksa. Mas mabuting samantalahin na ang pagkakataong ito para maghiwalay na agad. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. 12 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Dapat man lang bigyan ako ng kumpanya ng bayad na katumbas ng isang taong sahod bilang kompensasyon. Masyado namang garapal ang taong ito. Sasali lang sa team building, ganoon kalaki na ang hinihinging pera. Sahod ng isang taon, diyanan. Lawang. Ang bagay na ito, sa totoo lang, ay isang benepisyo mula sa kumpanya para sa inyo. Hindi mo ito basta-basta mapipigilan. Huwag mong abusuhin ang iyong posisyon para gawin kung ano ang gusto mo dito. Hindi lang ikaw ang maapektuhan nito, Benepisyo, sa ganitong klaseng benepisyo, gusto mo ba kung ibigay ko sa'yo? Mukhang hindi naging maganda ang takbo ng usapan nila ni Lao Wang Kapag hindi naging maganda ang kinalabasan nito kay Lao Wang ngayon, wala na tayong magagawa kundi manloko na lang. Huwag nating alalahanin yan, tama. Narinig na ba ni Chen Sheng ang tungkol sa alamat niya, ako si Wu Guang? Kahit hindi mo gusto ang mga benepisyong ito, hindi mo ito pwedeng itago sa ibang mga katrabaho. Kung hindi mo ito gusto, ibig sabihin ba noon, hindi rin nila ito gusto? Lumabas ka nga at tanungin mo sila kung sinong may gusto nito. Mukhang iyong mga nakakabagot na team building dati ay nakapagpasakit na ng damdamin nila ng lubos. Dahil kami rin ay nanggaling na sa sitwasyong iyon. Tara! Huwag ka muna sanang mag-react ng ganyan. Totoong kakaiba ang gagawin natin ngayon kumpara dati. Pangunahing layunin nito ay magbawas ng pasanin at makapag-relax, hahaha. Ang galing mo namang magbawas ng pasanin. Magaling kang magpa-relax Naku naman, nakapag-upgrade na naman kayo ng palusot. Nagtrabaho ako sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon. At sa huli, naging patago pa pala ang pang-aabuso ninyo sa akin. Kayo, masyado ninyong inaabuso ang mga tao. Ano ba nang pinagsasabi mo? Paano ka ba namin inabuso? Anong gamot? Uy, Lawang. Lawang, humingi kayo ng tulong, may nahimatay dito. Salamat, Lawang. Lawang. Lawang, Lawang, salamat. Salamat po. Bilis, bilis.
Hay salamat, nagising din siya. Sanay na nga talaga. Sinasabi ko sa'yo, Lawang. Ngayong buwan. Huwag sanang humantong sa kumita ka nga ng pera. Pero nawala ka naman. Bitawan. Umutot man ako, hindi naman ako umiinom ng alak. Nagsimula na naman ang maliit na batang ito. Galit na ako sa kanya. Hindi ko na makita ang gamot ko, gamot ah. Assistant Yi, hindi ba't dapat may ibigay ka sa aming paliwanag? Na, tama. Kinausap ka nila Owang tungkol sa kompensasyon para sa pagtanggal niya sa trabaho. Maayos naman ang usapan nyo, bakit siya nahimatay? Anong, hindi ko rin alam ang nangyari. Maayos naman ang pag-uusap namin. Kumpanya, talaga bang hindi nyo planong bigyan kami ng kompensasyon mulat sa pool? Nga, Tatanggalin mo ba kaming lahat ng walang man lang maayos na paliwanag? Tama na. Tanggalin sa trabaho, anong pagtatanggal sa trabaho? Assistant Yi, huwag ka nang magpanggap pa na walang alam sa panahong ito. Sinong hindi nakakaalam? Gusto mo lang samantalahin ang pagkakataon sa team building. Para tanggalin kaming lahat. Nagdala ka mula sa bahay ng almusal ko habang mainit pa, ah. Ang listahan mong ito. Tingnan mo, nandito ka lang pala. Kaya pala ang kakaiba ng mga kinikilos nila kanina. Wala akong alam tungkol sa anumang pagtatanggal sa trabaho. Anong pinagsasabi ninyo? Napakaliwanag ng nakasulat sa computer na ito. Paano mo nalaman kung ano ang nasa computer ko? Kahit ano paman. Kung tatanggalin mo kaming lahat, kailangan mong magbigay ng pahayag tungkol dito. Tama. Nilihim mo ito sa akin, kaya dapat may sabihin kang malinaw tungkol dito. Hindi ako natatakot na ako ay baldado. Wala akong anumang naging plano na magtanggal ng sinuman. Iisa lang ang natanggap kong misyon mula sa grupo. Iyon ay ang planuhin ang team building. Totoo ito. Hindi mo ba kami pinagsisinungalingan? Ayan, patunayan mo sa amin. Ay. Talagang isang pagkakamali nga lang. Ay, halos mamatay ako sa gulat. Akala ko'y matatanggal na talaga ako sa trabaho. Ha, wala namang matatanggal sa atin tayong lahat. Hindi walang matatanggal sa atin. Ha. Bilis, sabihin mo sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Bilis, tawagin mo siya. Halika, umalis na tayo, yanan. Lawang bakit ka na naman bumagsak doon? Hindi tayo natanggal sa trabaho. Hindi talaga tayo natanggal. Baka kayo ang nagpahamak sa akin para matanggal ako. Itong baboy na to. Ha. Sa tingin ko nga, Wala nang planong gumising pa si Lawang sa buong buhay niya. ano pa ang hinihintay mo? Hari ka pala ha. Wala akong pakialam kung anuman ang maging reaksyon niya, ayos lang. Uy, hawakan mo siya. Paano ako napunta rito? Matapos kang mahimatay, naging isa na lang ang inyong kilos. Sabi ng doktor normal lahat ng vital signs mo, sadyang pagod ka lang. Nag-aalala ako para sa inyo ngayon. Huwag kang mang-abala. Umalis ka na. Magpahinga ka na muna. Sinamahan pa naman kita hanggang ngayon, ha? Salamat po talaga sa inyo. Ayan, ayos na. Hindi pa ako uwi. Saan ka pupunta ng ganitong katay ang gabi na at hindi ka pa uwi? Kailangan kong tapusin ang piko ngayon hindi pa tapos. Ako, kailangan kong mag-overtime, kuya. 3:00 na ng madaling araw, uy. Ganyan na nga ang lagay ng katawan mo. May pakialam ka pa sa anumang kti, ate. Ako. Malakas pa ang pangangatawan ko at saka may hahaha. Mayroon akong ganito. Ano naman yan? Kulot na buhok yan Ang paglunok ng isang tableta ay makapagbibigay sa iyo ng lakas para makapagtrabaho ng 12 oras ng tuloy-tuloy. Naku, kapag tumaas ang tibok ng puso ko, babalik din agad sa normal kapag kumain na ako. Hindi ba forma lang ito ng isang uri ng stimulant? Bakit ganyan kayo kawalang inat gumamit ng mga ganyang gamot? Naku, hindi mo kasi naiintindihan. Ang mga katawan natin. Paano naman maikukumpara sa lakas ninyong mga kabataan na tinitingnan lang? Aray, ang bagay na ito, Lene. Sino naman ang makakayanan yan? Nahimatay ka na, bakit hindi ka nalang humingi ng leave, Lene? Ay naku, kayong mga kabataan, ikaw rin ha.
Masyado ka pang bata. 18 bahagi, 1,000 oras. Balik sa 0. 1,000 hinati sa 24 katumbas ng 41.666. Kailangan pa ng mahigit 40 katanungan. Yenan, ayos na. Pupunta ako para magpulot ng mga bote. Napakakomplikado ng proseso ng pag-apruba ng leave sa kumpanya. Kaya kahit may sakit sila, hindi sila ganoon kadaling makakakuha ng leave. Ito ay isang masamang siklo. Mayroon pa bang ibang paraan bukod sa paghingi ng leave? Hahanapin ko ang general manager. Siya lang ang may pinakamataas na otoridad sa kumpanya, maliban sa aking ama. Hindi mo na maaaring kainin pa ang bagay na ito. Ang sitwasyon na binanggit mo, alam ko na ang nangyari. Kaya nga po ang presyo ni Wang Qingxin ay maaaring. Hello, hindi ko ba nakikita ang mga salitang ito, hahaha. Ah, nga pala, ikaw ang nag-asikaso ng leave niya, tama. Iyan ay isa sa mga responsibilidad ko bilang assistant sa year department. Maaaring hindi mo alam na dito sa kumpanya namin, lahat ng problema may katapat na kabayaran. Kasama na rin ang paghingi ng leave. Hindi ko alam kung kaya mo itong panagutan na. May utang lang akong presyo. Hindi naman siguro aabot sa ganun, hahaha. Sige, pwede ka nang lumabas. Maiwan ka muna sandali. Sir, may payo sana ako sa inyo, ha? Ang kumpanya ay tulad ng isang makina. Ang mga alituntunin at patakaran ay para maging maayos ang pag-andar ng makinang ito. Iyon ay ang paglabag sa mga regulasyon. Nangangahulugan ito na lumalabag ka sa kalooban ng langit. Matinding kawalan ang idudulot nito sa inyo. Enner, Zhao, tao pa rin ako, hindi ba isang basing tao? Hinihiling ko na sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo. Assistant Ye, ikaw. Jintang, kumuha ako ng leave. Walang anuman. Tungkulin ko lang iyon, nagpapasalamat pa nga ako sa inyo. Magpapasalamat pa ako sa buong pamilya mo. Ano bang klaseng tao ka? Tinulungan na nga kita, tapos minumura mo pa ako. Ay naku. Gabi na. Nag-aalala ka ba sa kumpanya? Naitanong ko na sa lahat, may bayad pa rin kahit nakalive. Anong silbi ng base salary na 2,000 yuan? Alam mo ba, dahil sa'yo huwag kang ganyan. Lahat ng pinaghirapan kong bonus para sa attendance ko buong buwan. Pati na rin ang mga napakagandang benepisyo ko. Lahat iyon, nasira mo lang. Ay naku, ang asawa ko sa loob ng 8 taon. Huwag tayong maglaro, tayo na. Paano nangyari ito? Paano nagawa ng kumpanya ito? Hahaha. Pwede bang bilisan mo ang paglalakad, hindi humaharang ang mabuting aso sa daan? Sino ba iyon? Bakit pangalan ko ang nakasulat sa listahan ng mga inirereklamo? Tumatanggap ako ng mga suhol at kickbacks. Nasaan ang ebidensya nyo? Ilabas nyo dito ngayon din. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihan pa ako. Hindi ka ba patagong yumuyo ko sa akin? Sinabi mo na nangangaliwa ako at pumupunta sa kusina. Siniraan nyo ako at sinabing hindi ako malinis. Kung sasabihin mo yan, totoo bang nangangaliwa ka? Bubugbugin na kita hanggang mamatay ka ngayon, ay huwag. Huwag mo akong saktan. Magkatrabaho tayo, ang baywang ko. Hahaha. Chairman, mga kasamahan, kung may sasabihin kayo, ayusin nyo ng kaunti. Bakit nyo ako sinasaktan? Anong masama sa pananakit ko sa iyo? Araw-araw kang nakasakay ng libre sa sasakyan ko, hindi ka ba dapat mabugbog?
Nakalimutan mo na ba kung paano mo gusto na pautangin ka ng buong bansa, no? Oy, oy, oy. Anong ginagawa nyo? Anong nangyayari? Maaari kayong mag-away, pero bakit ako nadamay rito? Anong nangyayari dito? Yicheng, nasaan ka? Ano yan, baywang ko, tumigil na nga kayo. Isang maliit na pagkakaisa lamang. Paano naman kayo napunta sa anumang ginawa nyo? Ginulon nyo ng tuluyan ng kumpanya. Ang bawat isa ay may sariling mga posisyon. Mayroon ding mas malakas na samahan. Tingnan mo ang mga nagawa mo, Yingre. Zhao, ang isyong ito ang aking responsibilidad. Iiwan mo ang anumang palusot sa iyong ama. Zuyu, bilang isang namamahala. Ang namamahala, nagbabayad ng sahod bawat buwan. Yeteng, kumilos ka ng pabasta-basta sa tungkulin mo bilang assistant. Naging sanhi ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Bilang parusa, pinahar kita na hindi nakakahiya. Hindi ka ba si Q? Kaya nating ibawas ang ilang dekadang kakayahan ng direkta. Pwede po bang magtanong? Sino ka? Ako si Yang Jianchen, nandito para mag-report sa duty bilang security guard. Ilan, naloko ako. Yenen, ibig bang sabihin diretsyo na ako sa posisyon o ano pa? Sinong nagsabi sa'yo na kaya mo ang posisyong ito? Huwag mong akalain na sapat na ang pagkakaroon ng kalbong ulo para makapasok ka sa trabaho. Sinong gumawa niyan, nandyan ba ang tsinelas? Hindi ka ba dumaan sa panunuri? Nasuri na ba ng security supervisor, wala pa ba? Naipasa mo na rin ang mga wastong dokumento, tama ba? Magiging secure lang naman eh. Para saan pa ba ang daming komplikasyon? Tapos na po ang proseso. Sige po, pwede na. Sa wakas. Kulang pa ako ng isang employee card. Pumunta kayo sa itaas at gumawa ng bago. Walang bisa ang huling pagkakataon na ito. Sigurado ka ba na kailangan lang ng isang employee card? Wala na po. Mabuti na lang. Kulang pa ito ng isa. Employee card. Hindi pwede. Bakit? Dapat dumaan ka muna sa bagong departamento. Kumuha ng certificate. Anong certificate? Patunay na nagtatrabaho ka na sa bagong departamento mo. May daan-daang departamento ang kumpanya mula ibaba hanggang sa itaas. Kung hindi ka magpapasa ng patunay, paano ko malalaman kung saang departamento ka naroroon? Paano niya nalaman na sobrang simple ng lahat? Hindi ka naman tauhan sa departamento ko para magpatunay. Paano kita mabibigyan yan? Paano kita bibigyan ng patunay na kabilang ka sa departamento ko? Kung hindi mo ibibigay ang Certificate of Employment, patunay na isa ako sa inyo. Paano ako magiging parte ng departamento ninyo? Ganito na lang, pumunta ka sa dati mong departamento. Kumuha ka ng patunay para ilipat ka sa aking departamento. Susuriin din ng mga departamento ang bawat detalye nito. Pagkapasa niyan, pwede na kitang bigyan ng patunay. Ikaw. Ano? Hindi pwede ito, kailangan mong pirmahan ang pagpapasa sa security section. Papipirmahan ko na po sa ibabaw. Sinabi ba sa iyo ng security section na nangangailangan ka ba ng selyo at lagda mula sa security department? Hindi ka ba maaaring magpahinga muna? Hinahangaan ng orihinal na departamento. Sa parehong pagkakataon, ito ay kailangang dumaan sa selyo ng Security Department, Security Section, at Administrative Department. Hello, CJ. Nag-abiso na po ang main office. Kailangan ng lagda ng pangkalahatang tagapamahala sa bawat yugto ng pag-apruba. Kaya't kailangang ulitin ang bawat proseso. Anong uri ng masamang karma ito? Lumapit doon sa Lanan. Uy. Kumusta na ang pagiging sekyu mo? Sasabihin ko na ang totoo.
Hindi ko pa rin natatapos ang mga proseso. Wala pa rin akong trabaho. Kumusta na ang suspendido nating Deputy Director? Nalaro ko na mula bronze hanggang diamond ang game ko. Hindi na masyadong malayo sa hari. Lanan. Anong balak mong gawin pagkatapos? Ano pa ba, sasabay na lang sa Agos. Lauli. Laoliu, nahimatay siya, kumuha ka ng defibrillator, dali. Kung hindi, matutulad siya kay Lao Zhang sa ikatlong grupo noong huli. Baka hindi na natin siya mailigtas. Ang kumpanya ay laging inaatake ng mga ganitong klase ng issue. Bakit hindi kayo nag-uusap ng madalas? Sanay na sana ang lahat na huwag magulat sa mga ganitong bagay. Nakagawian na ba talaga, pero wala na tayong ibang mapipiling gawin tungkol dito. Habang hindi ko pa nagagawa iyon, nangangahulugan ito na kabilang ka pa rin sa aking departamento. Kaya pala dito nakatira si Lao Wang Dienen. Isa rin siyang eksperto. Bakit naman dito siya nakatira? Ayan na naman ang lumang sakit ko. Naku, bakit bigla mo na namang naisipang bisitahin ako? Lanan. Ang kinatawa ng kumpanya, Benye. Wala na ba kayong iba pang dahilan? Hindi ko maiwasang makonsensya sa ginawa mo kay Wang noong nakaraan, kahit gusto lang niyang mag-leave. Kahit na parang medyo matagal. Pero talagang wala ni isa mang ingay sa bahaging ito ng emosyon. Palagi kong nararamdamang may kasalanan ako sa kanya, hindi ba? Tara na. Pasensya na, hindi ko nakita ang kamay ko. Boss Zhao, nahihiya na talaga ako. Lauwang isa siyang matalinong leader ng koponan. Bakit pa siya nakatira sa ganitong lugar? Nagtatrabaho ako sa kumpanya ng masigasig higit sa 10 taon. At ngayon, inaako ko pa rin ang mga responsibilidad para sa pautang sa sasakyan at pabahay para sa aking mga anak at apo. Tulong ni Yeshulin ang aking paghingi ng leave, kaya napagdesisyonan ko na dapat akong magpahinga ng maayos. Alam kong pinapakain mo ang lahat ng labanos. Pero ang lagay ko ngayon, talagang hindi sapat para manatili lang sa bahay. Ito ay Ito ang anak ko. Huwag mong aalisin ang lahat ng sahod mo at ibibigay lang lahat iyon habang nananatili ka lang sa bahay. Aking asawa, naubusan na tayo ng bigas. Siguraduhin bumili nito. Nasayang ko lang ang aking tuition para doon sa klase. Kailangan mo nang gawin sa guro. Bakit hindi ka lumabas at maghanap ng trabaho habang sa isang tao, ang asawa mo, lang dumedepende? Ako ay isang pangkaraniwan lang na taong may master's degree. Ano na ang gagawin ko pagkatapos kong makalabas? Para makipagkumpetensya sa iba. Ito na ang mga katrabaho ko sa kumpanya, mahal ko. Ako ang manager mo sa kumpanya. At hindi lahat ay may kasaysayan. Pagkamit ng kapangyarihan sa murang edad. Assistant ganoon lang siya kung magsalita, ang aking anak. Wala sa iyo ang sisihin para sa kanya. Laging ganoon talaga ang nangyayari sa sitwasyon ko at sa kanya. Ang master's degree sa universidad na 985 ay hindi kayang magpatunay ng kahit ano. Paano ba magkakaroon ng trabaho ang aking 985 na degree? Kailangan talagang may milagrong mangyari. Kahit sinasabi nilang isa itong doctor degree mula sa 985 University. Hindi ka pa rin magtatagumpay makahanap ng trabaho, okay ba? O kaya naman kung pipili ka ng trabahong walang masyadong mataas na edukasyon, kaya pa kaya? Sapat na ba yon para sa lahat ng bagay? Huwag kang masyadong naguguluhan, Little Bamboo. Nakatulad siya sa security guard at cleaning personnel. Pag-isipan mo rin ang nakalaang mga taon na nagugol para lamang maprotektahan siya. Nangangahulugan ito na kailangan kong mamuhunan ng maayos para magkaroon siya ng trabaho. Ang pamilya niya naman ay hindi mapapalaki kung ito lang ang titingnan. Ano ba kung lalabas? Ilang pagpipilian lamang ba? Sana'y hindi manisi ang anak ko, ako na ang sisihin sa lahat ng ito. Wala lang akong magandang kinabukasan na naibigay sa kanya kaya't nangyari ito. Tinawag akong kinkin ng mga magulang ko. Umaasa lang ako na magiging masipag. Kaya lang,
Nahatulan ako ng kamatayan ng walang habag maging pagkatapos ng isang buong buhay ng pagsusumikap. Lao Wang. Sisisihin ka, Lao Wang. Kung gusto ng anak mo, pwede kong ipasa ang resume niya sa kumpanya. Totoo po ba yan, Boss Du? How, pasensya na, pasensya na. Anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba naiisip na abnormal ang mundong ito? May problema ba? Lahat ay sobrang nagpapakahirap. Sagad na. Pero hindi naman gumaganda ang buhay ng lahat dahil dito. Pero ganito talaga ang lipunan. Sanay na ang lahat. Ganito na mula pa noon. Dahil ba palaging ganito, tama na ba? Sinabi ito ni Zhu Shiren. Makinig ka sa akin. Pakiramdam ko talaga may dala akong pangunahing misyon. Nang mapunta ako sa mundong ito, bakit ang weird mo magsalita ngayon? Ay! Anong sabi mo? Gusto kong Baguhin ang mundong ito. Nababaliw ka na ba, gabi na o? salamat, Lola, pasensya na, tagapagligtas. Sakto lang na kailangan ko ng pagpapasariwa. Pinaghugasan iyan ng paa. Siya nga pala, tagapagligtas, pwede ba? Pwede bang itaas mo ang sahod ko? Wala akong gana ah. Sakto ang pagpapasariwang ito, nagising ako bigla. Gusto mo pa bang baguhin ang mundo? Naman, bakit hindi? Sisimulan ko sa team building. Malamig ba? Pagtiyagaan mo na, ito lang ang nasa kotse. Hindi sasakupin ng team building natin ang mga holiday. Gagawin lang natin ito para makapag-relax talaga ang lahat. Iisa lang ang layunin natin. Iyon ay ang hayaang makapagpahinga ang lahat ng lubusan. Pero kung ganito, magiging mahirap para sa lahat. Mag-aalala silang mag-iwan ng impresyon sa boss nila. Natamad sila at puro sarap lang ang hanap. Sasali ang lahat para sa performance nila. Sa ganitong paraan, parang binigyan na rin natin sila ng leave. Ang planong ito, Lieutenant. Ayaw mong aprubahan. Boss Zhao. Baka wala ka ng karapatang ituloy ito. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Kailangan kitang paalalahanan. Hindi pa tapos ang proseso ng paglipat mo. Hindi pa ako. Ang tagal na, hindi pa rin tapos ang proseso. Ayaw mo na bang magtrabaho? Boss Zhao, nagkakamali po kayo sa akin. Dahil po sa proseso. Kulang po ng selyo at pirma nyo. Medyo busy ako ngayon. Balik tayo sa proposal. Hindi ito papasa nang wala ang basbas ko. Paano kaya kung may selyo ng chairman? Boss Zhao, kung wala na po kayong kailangan. Ay, nga pala, Boss Zhao. Yung report po para sa paglipat ko ng posisyon, kailangan ang selyo at pirma nyo. Kapag bumagsak na ang pamilya Zhou, titignan ko kung hanggang kailan ka magmamayabang. Siguradong hindi aprubahan ni Boss Zhao ang proposal na ito. Siguradong haharangin niya ito. Kailangang makahanap ng paraan para makuha ang selyo ng chairman. Siguradong hindi rin papayag ang chairman. Yung selyo. Chairman, may ipapakita po akong dokumento sa inyo. Kailangan po ang pirma nyo. Ang dami namang abala. Chairman, nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po sana ako ng isa pang pagkakataon. Hindi pwede, hindi pwede.
Ha ha ha. Ano na bang gagawin ko? Ichen, anong nangyari sa'yo? Zouyu, tulungan mo ako. Kulang na lang ng selyo ng papa mo. Wala na talaga akong maisip na paraan. Yan lang ba ang kailangan mo? Ipaubaya mo na sa akin, uwi ako ngayong gabi. Sa totoo lang, maganda ang pagkakagawa ng selyo ng matanda. Kamusta? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Zouyu, ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko. Walang anuman. Assistant Yi, ipinadala ko na kanina ang poster ng team building. Sa inyong lahat, tingnan niyong mabuti. Maging aktibo sa paglahok sa bagay na ito Pag-aaksaya lang ito ng oras. Kung may oras man ako, mas mabuti pang asikasuhin ko ang sarili kong trabaho. Ang pangunahing layunin ng team building na ito ay para makapag-relax at makapagpahinga. At ang lahat ng sasali sa team building ay makakatanggap ng bonus. Totoo ba may bonus pa? Ibang-iba talaga ito sa mga team building dati. Tingnan ninyo, nakasulat dito na may bonus. Magkano kaya ang bonus na yan? Mas mataas ba iyan sa performance bonus ko? Pakinggan niyo ako. Ang team building na ito ay kasama sa performance appraisal. Ang pagsali sa team building ay isang paraan para makapagpahinga. May bonus na nga kasama pa sa performance. Isa itong sa buwatan, hindi ba? Bakit naman kami maniniwala sa'yo? Naglabas na ba ng memo ang kumpanya? Manager Ye, ipakita mo sa kanila ang memo mula sa kumpanya. Uy, naglabas nga talaga ng memo ang kumpanya. Tumahimik kayong lahat. Ano bang pinag-iinay ninyo dyan? Walang pwedeng sumali sa inyo. Dahil sasama ang mga boss nyo. Hindi rin tayo makakapagpahinga doon. Kailangan pa natin silang pagsilbihan. Boss Zhao, may nakasulat pa sa dokumento na kailangan niyong kumpirmahin. Nakasaad dito na habang may team building, lahat ng leader mula supervisor pataas ay hindi maaaring makialam. Boss Zhou, dito sa loob Kumain na kayong lahat. Ang daming masasarap na pagkain, puro gulay lang ang kinakain nyo. Nag-ihaw pa nga si Little Boss Zhou para sa inyo. Assistant Yi, sabihin mo kay Little Boss Zhou na tumigil na sa pag-ihaw. May edad na kami. Hindi na namin kayang kumain ng mga hindi healthy na pagkain. Masyado namang iyan. Nandito na nga tayo para mag-enjoy, ang higpit nyo pa rin sa sarili nyo. Kailangan naming alagaan ang kalusugan namin sa ganitong edad. Para makapagtrabaho pa. Hindi ko na talaga alam kung anong sasabihin sa inyo. Assistant Ye, huwag puro kami lang ang punahin mo. Tingnan mo yung dalawang nagpunta rito para mag-enjoy. May dala pang laptop at nagtatrabaho. Sabi ko mag-enjoy tayo kaya huwag na magtrabaho kapag ganyan kayo. Babagsakin ko kayo sa performance nyo. Naku, huwag po. May kontrata pa po akong kailangang tapusin, konti na lang. Maglaro na kayo at kumain, nakikiusap ako. Hindi mo natatapusin, Liu Xiang. Ako, to. Assistant Ye, ginulat mo naman ako ng sobra. Napanaginipan kong nagbubulakbol ako kanina. Akala ko pa naman nahuli ako ng boss ko. Ang pagtatrabaho habang may team building ay paglabag sa team building. Magtatrabaho na ako ay maglalaro na po ako agad. Paano ba ako? 3 subo mong kainin. Lahat kayo, pinag-usapan namin kanina ni Assistant Ye. Maglaro tayo ng game, ang tawag ay. Ano yung drop the proposal? Alam naman ng lahat yung drop the handkerchief, di ba? O. Alam ko yan. Nilaro ko yan nung bata ako. Marunong naman siguro ang lahat, no? Mabuti kung ganun. Ganito. Ilalagay ni Assistant Ye ang proposal sa likod ng isang tao. Ang mahuhuli ay paparusahan ha. Naku, palagi akong mabilis tumakbo. Sinong maglalakas loob na ilagay ang proposal sa likod ko? Siguradong mapaparusahan siya. Enye. Nakulawang, matanda na ang mga buto mo, huwag ka nang magyabang. Sige, subukan natin. Diretsong ilagay sa likod ng bata. Huwag niyo siyang imbitahan. Bilis, bilis, lumingon ka.
Talo ka na naman, hindi pwedeng ganyan ka palagi ah. Inom, inom ka ba, waiter? Talo ko na kayo. Nataya kita, ay tatayain mo ako. Anong ginagawa mo, lawang? Ay, mag-ingat kayo. Ay, haha. Ha. Hahaha. Kapatid, tama na yan. Lichen. Hindi ko alam kung nasa kabilang dako sila. Xiao Yu. Humarap ka. Yichen, sang-alan ng kumpanya, formal ko itong inaanunsyo. Tanggal ka na sa trabaho. At haharapin mo rin ang kasong pamimiki ng selyo ng kumpanya. Ang selyong ito ay ang totoo. Kahit saang mundo pa. Hindi ka makakataka sa tadhana mong matanggal sa trabaho. Uy, hindi ba't si assistant ito ay mali? Nakalimutan ko, hindi ka na pala assistant. Mukhang kapag wala ang suporta ni Little Boss Zoo, ni hindi ka man lang makapasok sa pinto. Naku po. Ikaw talagang lola ka, ang talim ng dila mo. Siguradong maski apo mo, hindi makakahanap ng trabaho. Dito. May lugar pa rin para sa akin. Hindi ako naniniwalang hindi ako makakahanap ng mas magandang trabaho kaysa sayo. Grabe, wala talagang kumpanya ang tatanggap sa akin. Ano to? Sa trabahong ito, wala na akong silbi. Ang bango. Paano na to? Anong gagawin ko? Ayoko nang mabuhay. Nang hold up ka ba kanina? Kuya Ye, nag-away na kami ng tuluyan ng papa ko. Ay. Saan galing ang selyong ito? Iniwan niyo po sa bahay. Kinuha ko po at ginamit nung hindi kayo nakatingin. Magaling. Dahil sa ginawa mo. Bakit ba ako nagkaroon ng walang kwentang anak na gaya mo? Bawiin ang lahat ng otoridad niya sa kumpanya ngayon din. Pati ang lahat ng pribilehiyo niya. Lumayas ka rito. Lalayas kung lalayas, matagal ko na rin gustong umalis. Mula ngayon, ipapa-freeze ko lahat ng cards mo. Naku po, Chairman. Bata pa naman po si Little Boss Zoo. Bigyan niyo pa po sana siya ng isa pang pagkakataon. Walang anak si Zuzuoksong na ganyan. Pero masyado namang iyan. Natatakot lang akong mamatay sa gutom sa kalsada. Kaya gusto kong bigyan ng kaunting kasiguraduhan ang sarili ko. Puro luxury items ang dala mo, Kuya Ye. Wala na akong matitirhan ngayon. Kaya dinala ko na ang lahat ng mapapakinabangan ko at lumapit sa iyo. Lumapit sa akin, pwede bang huwag mong ipahiya ang sarili mo? Kuya Ye, pareho na tayong nagdurusa ngayon, ay. Mayaman ka. Ako ang totoong naghihirap dito. Kuya Ye, sa totoo lang. Tungkol sa selyo, humihingi ako ng tawad, kapatid. Tapos na yon ah. Ngayong gabi. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kuya.
Zhao Ocean, umalis ka rito. Hindi mo lang ako pinahiya, naging dahilan ka rin kung bakit hindi ako makahanap ng trabaho. Tito, mula bata ako hanggang ngayon, minamaliit mo ako, sasabihin ko sa'yo. Hindi kailangan ni Zuyu ang pagkilala mo. Mula noon, mas naging mabuti ka pa sa ibang tao kaysa sa akin. Kahit pa binigyan mo ako ng mansyon, anong silbi nito? Hindi pa rin kita mapapatawad. Hindi pa rin kita mapapatawad. Hindi pa rin kita mapapatawad. Mula bata ako, lagi mong paborito ang kuya ko, ano naman. Tapos ngayon, binigyan mo ako ng mansyon. Anong mapapala ko doon? Ano ka, unggoy, may mansyon ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ang sarap, napakasarap ng ganitong buhay. Sabi mo pa kanina wala kang matitirhan. Ang dami mo pa lang. Nagsasabi ako ng totoo. Sa akin na talaga ang lugar na ito simula nang nasa tamang edad na ako. Pero sabi ng papa ko, huwag daw akong maging masyadong maginhawa. Kaya matagal na itong nakatingga lang. Minsan lang ako pumupunta rito. Para sa akin, hindi ganito dapat. Hindi ko talaga maunawaan kayong mga mayayaman. Kalimutan na nga natin. Dati, akala ko. Tama lahat ng sinasabi ni papa. Pero ngayon, bigla kong na-realize na sa ganitong lugar, magtanim ng bulaklak, mamingwit ng isda, at mag-relax na lang sa natitirang bahagi ng buhay. Ay maganda ring ideya. Masyado pang maaga para sabihin yan sa edad na ito. Hindi ba't ito ang buhay ng retirado? Retirado? Anong ibig sabihin nun? Ay na pala, walang pagre-retiro sa inyo. Kung walang retirement, anong mangyayari kapag matanda na at hindi na makapagtrabaho? Kapag mayaman, dinadala sa ospital. Kapag walang pera, magtitiis sa bahay. Bakit hindi sila dinadala sa nursing home? Anong nursing home? Ang alam ko lang, orphanage para sa mga bata. Yung mga kabataang walang trabaho. Ipapadala ng mga magulang nila roon para alagaan. Wala pa akong narinig na lugar para pag-alagaan ng mga matatanda. Tamang-tama ang lugar na ito para roon. Hindi mahalaga kung paano itatayo. Tayo. Ay yayaman na naman. Hahaha, yayaman. Anong yayaman? Bubuksan natin sa mundong ito. Ang nag-iisa at kauna-unahang nursing home. Pakinggan mo muna ako kahit minsan lang. Ang mga taong pinakakailangang maniwala sa mundong ito. Ang katawan nila ay hindi na magkaisa. Pero kailangan pa rin nilang magmadali at magtrabaho ng mabuti. Hanggang sa masira ang katawan nila. Ang layunin natin ay pagsilbihan ang mga nakatatanda. Bigyan sila ng init at pag-asa para makapag-relax at mag-enjoy sila sa mga natitirang taon nila. Gusto ko sanang itanong. Hahaha. Para maging maayos ang nursing home na ito, ang puhunan ay manggagaling sa ibebenta mong mga gamit mo. At sa huli, tutulungan mo pa akong magtrabaho. Medyo nakakahiya para sa akin. Huwag na tayong magplastikan, katawan na natin yan. Pero asa pa rin tayo sa iyo pagdating sa pera, tama. Ikaw ang bahalang kumita ng pera. Ako ang bahalang gumastos. Mabuting kapatid. Hindi ba't manonood ka ng sasakyan, tingnan mo itong bawat isa. Bawat isa. Laoliw, ito ba ang sinasabi mong kakumpetensya natin? Hindi ko rin alam na nursing home pala ito. Narinig ko lang na binuksan daw ito ng ikalawang anak ng Huanyu Group. Ay, sino-sino ang mga yon? Ang mga may-ari ng orphanage dito sa paligid. Akala ng lahat orphanage ito, kaya pumunta sila para tingnan. Oh. Nag-alala pa naman ako para sa orphanage ko. Sobra akong kinabahan kanina. Laoliw, mali ang impormasyong ibinigay mo. Kung sa sinaunang panahon pa ito, pugot na ang ulo mo. Sa susunod na magbubukas ng bagong shop dito, kayo na ang kumuha ng impormasyon nyo.
Wala naman itong magiging epekto sa negosyo ko. Mauna na akong bumalik sa orphanage ko. Nursing home. Nakakatawa, lawliw, lawliw. Salamat sa pagpunta nyo, pasok kayo. Bata, marami kayatang pera na walang mapaggastusan ah. Nagbukas ka nito, maghintay ka na lang magsara yan. Bata, nagbukas ka ba ng negosyo nang hindi man lang nagma-market research? Ngayon, ang mga nakakatanda na ang pangunahing kumikita ng pera. Kung pagre-resignin mo ang mga matatanda sa trabaho, para lang mag-enjoy rito, di magkakagulo ang mga middle-aged at kabataan sa bahay nila. Masyado ka pang bata talaga. Liray, puro prejudice. Sa likuran ko ngayon, ay ang nursing home na usap-usapan ngayon sa internet. Ayon sa mga nakakaalam, ang mga nagtatag nito ay 2 kabataan. At ang isa sa kanila ay ang ikalawang anak ng Huanyu Group. Kaya ayon sa mga haka-haka, nagbukas sila ng nursing home para ay money launder ang pera ng Huanyu Group. Dahil hindi naman ito kikita eh. Ito ba ang, hindi ba ito si Enyi? Isa sa mga founder. Enyi. Maaari po ba namin kayong ma-interview? Enyi. Nagbukas ba kayo ng nursing home para mag-money laundering? Totoo po ba? Huwag niyo po kaming iwasan, sagutin niyo ng direkta. Sabi ko nga, hindi ako nagpapa-interview, ay. Bakit ninyo sinira ang camera ko? Hello, pwede niyo po kaming diretsuhin. Hula ko, kaya sila nagbukas ng nursing home. Siguradong may itinatago silang layunin. Saan naman po nanggaling ang hula ninyong ito? Panahon ang magpapatunay. Ang ganitong negosyong walang merkado, magsasara rin yan balang araw. May karanasan ako riyan. Ilang taon na akong may negosyo. Lesat, ituloy niyo po. Pinapayuhan ko rin ang mga nanonood. Kung may sobrang pera man kayo, huwag na huwag mag-invest sa ganito. Pwede niyong ibigay. Paalaga sa amin ang mga kabataan sa inyo. Sa How How Swexy Orphanage. Ay, bawal po mag-promote dito. Sige po. Nababaliw na ba si Nazuyu? Nagtayo talaga ng nursing home, isang bagay na walang market dito. Bad publicity is still publicity. Tignan mo sa internet, umaapaw ang mga nag-uusap at nag-react. Yan ang tinatawag na traffic. Malay mo, umaasa lang talaga sila sa traffic para kumita. Ngayon, ang pinakaalala ko ay itong matandang tusong na ito na si Zhu Zuoxiong. Nabigla na lang ianunsyo ang tanggalan sa grupo. At ngayon pa talagang oras na ito, pinaalis niya si Zhou Yu. Hindi mukhang nagkataon lang ang dalawang bagay na ito. Ibig mo bang sabihin, simula pa lang ay pinlano na ni Zhu Zuoxiong ang pagtatanggal. Kaya pinaalis niya si Zhou Yu. Gusto niya lang na mapunta kay Zhou Yu ang sisi para hindi siya ang masisi ng iba. Tapos kapag tapos na ang tanggalan, babalikan niya na si Zhou Yu. Kailangan natin maghanda agad-agad. Hindi ba't may nakahanda na tayo? Yung nakaraang aberya sa tanggalan. Gamitin mo yon para malagpasan siya. Nandyan lang lahat yan. Ngayong gabi, isa na itong malaking tagumpay para sa atin. Ang galing, Boss Zhao, ang galing niyo talaga. Sa pagkakataong ito, hindi nila pwedeng ibunton ang sisi sa inyo. Iisipin nilang lahat na si Little Boss Zhao ang nagplano ng lahat ng ito. Simula nang magbukas. Wala man lang kahit isang taong pumunta. Wala pa ring nag-asikaso rito. Puro pambabatikos lang ang natatanggap natin. Ay, Zuyuan, isipin mo na lang to. Ang taas ng atensyon na nakukuha natin. Sulit na rin yon para sa advertising, hindi ba? At saka sa nakakalasong internet na ito. Dahil sa atin, mas naging sikat at usap-usapan ito. Pero puro paninira lang sa atin. Sabi ng mga matatanda, binabago natin ang pananaw ng lipunan. Sabi ng mga nasa middle age, dapat daw tayong parusahan ng batas. Sabi ng mga kabataan, sinisira raw natin ang kapayapaan sa pamilya. Salot daw tayo sa lipunan. Ito. Kuya isara na lang natin to. Kung hindi, mawawala pati ang huling damit ko. Kapatid, pasensya na, kasalanan ko to, wahahaha. May tao ba dito? Baka may maghahanap na naman ng gulo rito. Halika, tingnan natin. Lauwang, naku, kumusta na ang lagay mo? Miss na kita, Xiao Wang. Bakit kayo nandito,
Chen, kumalma ka lang. Hinahanap ka lang nilang lahat. Lahat kami dito tinanggal na sa trabaho. Ngayon, wala na kaming mapupuntahan. Magpaliwanag kayong dalawa. Totoo nga na nagtanggal na ang kumpanya, pero anong kinalaman naming dalawa sa pagkakatanggal nyo? Nga, bago pa man kayo tinanggal na kaming dalawa. Naku, ako na nga ang magsasalita. Ginamit ng grupo yung listahan. Yung blacklist na palpak na ginawa niyo dati. At isa-isang tinanggal ang mga taong nasa listahan. Sabi pa nila sa amin. Ang walang hiyang little boss Zoo na to. Matagal na raw sinabotahe ang kumpanya. Ano bang klaseng? Tinanggal daw nila para maitama ang yung nangyaring ganito. Kalokohan yan. Kakaalis lang natin tapos tayo agad ang pinaratangan nila. Hindi na kailangang isipin. Siguradong may kinalaman ito kina Zhao. Siguradong gusto niyang gamitin tayo para matuloy ang pagtanggal niya sa mga tao. Tapos ibabato niya ang lahat ng kasalanan sa atin. Aba, Umiral din pala ang utak mo. Paano mo nalaman ng buong linaw? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. wala akong pakialam sa gulo ninyo. Ang alam ko lang, ang dahilan ng pagkakatanggal namin ay dahil sa listahang ginawa ninyo. Kaya isipin ninyo kung paano nyo kami babayaran, ay naku. Wala naman silang gaanong kinalaman dito. Laowang, alam kong kaibigan mo sila. Pero sana naman ay linawin mo ang isip mo ngayon. Tayo ang magkakampi dito. Kapag kinampihan mo pa sila at nagsalita para sa kanila, lalabas ako ngayon din at ipapaalam sa lahat na may traidor sa grupo natin. Tita Chanjuan, bakit naman naging magkaaway tayo? Tayong lahat ay pare-parehong nagtutulungan, di ba? Hahaha, nagtutulungan. Huwag kang magkunwaring malapit sa akin. Kapag wala kayong naibigay na solusyon, mananatili ang buong grupo namin dito. Ay, kuya, totoo, wala na akong pera. Ay, payag na kami. Payag saan? Payag kaming bayaran kayo. Talaga? Nababaliw ka na ba? Pero wala na talaga kaming pera pambayad sa inyo. Eh bakit mo pa sinasabi yan? Pero pwede kayong tumira rito sa nursing home namin. I enjoy niyo ang aming serbisyo. Gagamitin namin ang serbisyo namin. Niloloko lang ba tayo ng batang to? Pag-uusapan muna namin. Tichi, ano ba talaga ang plano mo? Nagigipit ng tayo sa pera. Baka ubusin mo pa lahat ng natitira natin. Bakit hindi na naman gumagana yang isip mo? Hayaan mo sila. Kahit na pumayag tayo. Titira pa rin sila rito. Tiningnan mo ba sa labas? Gusto mo bang makipag-away sa mga lolo't lolang yon? Kapag kumalat ito sa labas, masisira ang pangalan natin. Kaya naisip mo na lang na patuluyin sila rito. Wala rin namang nakatira sa lugar na ito. Maibibigay natin ang kompensasyon nila. At dadami pa ang mga tao sa atin. O sige, pumapayag kami. Pero anong serbisyo ang maibibigay ninyo, hahaha? Ha? Ha? Ha, checkmate. Patay ka, hahaha. Kakain na. Kakain na po. Mga ganda, kakain na. Anong ulam natin ngayon, Xiaoye? May karne at gulay. Balanse ang pagkain natin. Nitong mga nakaraang araw, maayos ang tulog at kain ko. Gumanda rin ang balat ko, tama. Hindi na natin kailangang magtrabaho at umorder ng pagkain. Pakiramdam ko bumata ako ng malaki. Hahaha, ang venue talaga, hahaha. Sige na, kumain na tayo. Tara. Kailan pa naging ganito kaganda ang negosyo nila, nae? Nakakagulat naman talaga. Maraming kumpanya ang nagtanggal ng mga empleyado kamakailan. Maraming matatandang nawalan ng trabaho ang walang mapuntahan. Kaya naman marami sa kanila ang nagpunta sa Zoo Nursing Home na nasa likuran ko. Upang pansamantalang magpahinga. Huwag po kayong kabahan. Ako ang isa sa mga unang tumira sa Yezu Nursing Home. Nung una, pare-pareho lang tayo ng iniisip.
Puno kami ng pagdududa nang pumasok kami rito. Pero mula nang tumira kami rito, nalaman naming parang paraiso pala ito. Maaari niyo po bang ipaliwanag? Dito, hindi mo na kailangang mag-alala sa paggising ng maaga para pumasok sa trabaho. Wala ring magmamadali sa iyo na ipasa ang mga proposal. Papayuhan ka lang nila na kumain ng maaga. Hindi ka ba natatakot na kung ano-ano ang sabihin ng matandang iyan? Huwag kang mag-alala. Maayos naman tayo, di ba? At ipinaubaya ko talaga kay Lauwang ang interview. Mayroon din kaming regular na check-up sa katawan pagkatapos. Marami ring mga activities ang inihanda para sa amin araw-araw. Maagang natutulog at gumigising. Para kaming bumata ng 20 taon. Parang hindi direkta na pino-promote niyo po ito ah. Siyempre hindi. Ang Yizu Nursing Home ay magiging bagong pahingahan. Para sa lahat ng pagpapakahirap nyo. Lalo pang sumisikat ang nursing home nila. Nung una, ako ang kumumbinsi. Balita ko, Kela Chen. Ang mga pangunahing kliyente raw nila ay ang mga matatandang nawalan ng trabaho. Ay, Natikman na nila ang tagumpay. naging uso na ngayon ang pagpunta sa nursing home. Ang pinakamalala pa, bumagsak ng tuluyan ang benta natin. Dapat noon palang tinapos na natin sila. Gawan natin sila ng gulo. Anong nangyayari sa inyong lahat? Baka hindi luto yung sitaw. Naku. Hindi ito tungkol sa sitaw. Mamaya tatargetin tayo nito. Hindi ko kaya, sumasakit ang tiyan ko. Punta muna ako sa banyo. Ay. Pasok tayo sa loob. Bawal po kumuha ng litrato rito. Gusto ko lang pong itanong tungkol sa pagkain dito. Ligtas po ba talaga ito? Ngayon lang po ba ito nangyari? Isang negosyong hindi masiguro ang kaligtasan. Dapat na itong isara. Isa-isa lang po. Mapapanagutan ba ninyo ang nangyaring ito? Tinatanong ko po kayo, pakisagot. Pakisagot po para sa nursing home nyo. Ang paglapit sa nursing home ay nangangahulugan. Na tumatayo tayo sa landas ng pag-unlad ng lipunan. Makinig kayo sa akin. Ang mga masasamang ahensya na tulad nito, dinadaya ang matatanda na pumasok. Hinahayaan silang magpakasasa sa saya nang hindi na iniisip pa ang susunod. Ito ang ating susunod na henerasyon. Para sa hinaharap, kailangang palitan ang nursing home, tama. Tama. Sino ang pumalo sa akin? Sino iyan? Mga sinungaling. Hindi kayo natatakot na harangan ng mundo ang pag-unlad. Iniisip nyo lang ang sarili nyong mga interes. Natatakot kayo na pumunta ang inyong mga magulang sa nursing home. Wala nang hahayaan sa inyong patuloy na mamuhay ng marangya. Ano bang sinasabi mo? Kung may lakas ka ng loob, lumabas ka. Lalabas ako, ano naman? Halika rito. Hindi ka mananalo sa argumento. Kinakatawan nila ang nakararami. At tayo ang naiiba. Tama bang palaging nasa tama ang nakararami? Pero wala naman tayong maling ginawa. Nakatikim tayo ng maraming magagandang bagay. Ganito lang talaga ang mundo. Walang tama o mali. Palagi mong sinasabing ganyan na talaga. Ganito na ang lipunan. Pero gusto lang natin na may mabago ng kaunti, hindi ba pwede? Tayo lang na dalawa. Napakamaliit lang natin, wala tayong mababago. Pero isa kang taong gustong baguhin ang mundo. Nasabi ko na sayo, ang nursing home ay isang magandang proyekto. Tutulungan sana kitang gawin ito. Kumita tayo ng kaunti noong panahong iyon. At sinabi mong napakasaya mo rin. Pero hindi ito dahil sa pera. Kundi dahil kahit papaano may nagawa tayo. Ang susunod na programa ay ang Waltz. Ang buhay natin ay puno ng sikat ng araw. Sa totoo lang, matagal ko na silang hindi nakitang ganito kasaya. Hindi na sila namumuhay para sa iba. Hindi na namumuhay para sa trabaho. Kundi simpleng in-enjoy na lang ang sariling buhay. Lahat ng ito ay dahil sa iyo ah. May parte ka rin naman, Little Boss Zoo. Bossy.
3, 2, 1 smile. Hanggang sa may gumulo sa aming kliyente. Nawala na sila lahat. Nawala din ang perang kinita, sabi ko nga. Hindi na tayo babalik doon. Pero nakita kong patago kang kumukuha ng pera. May pera pa akong sarili. Nakikiusap na po ako. Pwede po bang bigyan niyo ako ng konti pa? Hindi ko na talaga kaya ah. Little Boss Zew, hindi ito obra. Kung patuloy tayong malulugi, parang walang katapusang butas to. Kailangan mong huminto kaagad. Alam ko, pero may mga nakatira pa sa nursing home. Hindi ko pwedeng basta-basta. Paano ko naman sila itataboy lang? Saka na, gusto ko pang subukan, baka sakaling. Nga pala, huwag mong sasabihin ito sa tatay ko. Hindi ako ganoon kadakila. Ayoko lang mamaliit niya. Yichen. Ang ating proyekto. Hanggang dito na lang. Ikaw at ako. Natalo ako. Little Boss Zew. Pinalabas na sa kumpanya ni Boss Zew. Nakasakay na. Alam ko. Xiaoye. Kailangan mong mag-ayos na. Lanan. Huwag kang mag-alala. Magpapatuloy pa rin ang nursing home. Bata pa ako at may oras. Hindi ko matatanggap ang usapan sa sarili kong budhi. Lahat sa edad kong ito ay nagtatrabaho. Ako. Hindi ko kayang tumunganga na lang ng ganito at sumuko. Saan ka pupunta pagkatapos dito? Babalik ako sa talent market. Para maghanap ng trabaho. Sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo. CJ. Zeuyu. Kahit nabigo ka sa negosyong ito, nakita pa rin ng tatay ang tapang mo. Sapat na ang naranasan mo sa labas. Matagal ka na rin hindi nakakabalik sa kumpanya, hindi ba? Samahan mo ako mamaya sa isang internal meeting. Yan ang mga kalaban ko. Binibilang na ngayon ng Board of Directors ang mga boto. Isang boto na lang ng chairman ang kulang. Mabuhay, chairman. Ang listahan ng mga kandidato para sa vice president. Natanggap ko na kanina. Pero nahihirapan pa rin ako magdesisyon. Ganoon din si Boss Zhao. Matalino at magaling. At marami nang naitulong sa kumpanya. Pero may natanggap akong recording kagabi. Chanjuan, kung gusto mo pang bumalik sa trabaho dito, kailangan mong may gawin para sa akin. Basta makabalik lang ako. Kahit ano, gagawin ko. Itong mga ito, ilagay mo sa pagkain sa Yizu Nursing Home pagkatapos. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Aoshan, ay ikaw pala ang may pakagagawa nito. Eh hindi ako ang may gawa niyan. Panigurado, edited ang recording na yan. Akala ko rin sa una. Ipinacheck ko na yan. At napatunayang totoo. Kailangan ko bang ipatawag si Zhu Chanjuan dito para magharap kayo? Ay, anak. Sige na po, sige na. Kung may ganitong klaseng tao sa pamunuan natin, tiyak na magiging hadlang ito sa pag-unlad ng kumpanya. Alam naman siguro nating lahat, ang anak kong si Zeuyu, bata pa lang at puno ng pangarap. Para lang sa kapakanan ng mga empleyado, pumayag siyang matanggal sa trabaho at nagtayo ng sariling nursing home. Kahit na marami pang kulang at hindi perpekto, tumatanggap pa rin sila ng maraming empleyadong natanggal. Ang ating kumpanya, Talagang kailangan natin ng ganitong klaseng kabataan. para mas mapaganda pa ang takbo ng kumpanya. Para sa posisyon ng Vice President, ang pipiliin ko ay si Zhao Yu.
Batay sa resulta, hinirang na ng board si Zuyu bilang Vice President ng Huanyu Group. Si Chairman Zhu ang magpapatuloy sa pag-manage nito. Panatilihin ang operasyon ng nursing home. Pero dapat ay ibalik sa Huanyu Group ang nursing home. Siyempre, pwede ka pa ring maging in charge. Bilang partner. Hindi ka ba pumapayag? Kung kulang ang inaalok, pwede naman nating pag-usapan. Hindi yan dahil doon. Ayoko nang makipaglaro sa inyo. Teka lang. May iniwan po kasing kontrata dito si Little Boss Zhu. Sabi niya, kapag tinalikuran niyo raw yung, ipapasa niya raw ng libre sa inyo ang titulo ng manor. Yay! Lauwang, tuloy pa ba ang nursing home na yan? Sakto, yan din nasa isip ko. Ha 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 ha.